Huh! Ay, guys, ano nga ba yung mga epekto ng weather sa ating mga alagang RTL chicken? Like ngayon, summer, um, sobrang init, sa totoo lang, malinsangan na hindi mo maintindihan. Ano nga ba yung mga epekto nito? Alamin natin. Pag tag-init, isa yan sa nagkukos ng mortality sa ating mga manok. Dahil um, prone sila sa heat stroke dahil nga kung mapapansin nyo sa ating mga alagang manok, siksikan sila, tatlo sila sa cages. So bali, dito kasi ang naging setup namin para pag ganitong tag-init, hindi ganun karami ang magiging mortality namin. Ang ginawa namin ay tatlo kada cages. Ang conventional na ginagawa natin ay apat sila kada cages. Pero pag ganitong tag-init, nako po, sobrang hirap sila. Ayan guys, meron tayong mortality ngayong araw. Which is, hindi ko naman masasabing normal, pero meron tayong mga precautionary measures, mga kailangan natin gawin para maiwasan natin ang heat stroke sa ating mga alagang manok. Ang SOP namin dito, standard operating procedure namin dito sa farm, kapag kagantong tag-init, ay nagbibigay kami ng electrolytes. Yan siya. Actually, kahit anong brand naman, basta ang importante, electrolytes. Ito kasi sa amin, meron na siyang vitamin C plus electrolytes. Yan siya. Parang tao din itong mga manok, parang tayo, kailangan nating mag-rehydrate. Kumbaga, kapag sobra na yung init, sobra na yung pinapawis natin. Sa mga manok kasi, hindi nagpapawis yung mga yan eh. Sobrang init ng mga katawan yan. Kaya kapag slight change ng weather, talagang affected din yung mga alaga nating mga manok. So, stay hydrated. Isa pang effect ng tag-init sa ating mga alagang mga RTL chicken ay lumiliit yung kanilang mga itlog. Bakit? Bakit? Malay ko. Hindi, joke lang. So, bakit nga ba lumiliit? Kasi ganito yun mga boss. Sabi ko nga, di ba, ang mga manok ay parang tao din. Ang mga manok ay parang tao din. Lagi niyo tatandaan yan. So, ang tendency kung bakit nga ba lumiliit yung mga eggs nila, mas pinipili nilang uminom ng tubig kaysa tumuka ng kanilang pagkain. Yung nutrients na nakukuha nila sa feeds ay hindi sasapat para mag-produce sila ng malaki at marami. Isa rin cause yan, wag rin tayo magtataka kapag kagantong tag-init, bumabagsak yung production natin. Guys, sa video, mabagal yan. Pero sa tunay na buhay, ang bilis niyan. May hangin yan, guys. Paano ko ba papakitang may hangin yan? Wait lang. Eto, try natin. Mabilis yan, guys. Ayan, kumuha akong feeds para makita nyo. Ayan siya. May hangin yan. Ayan. Malakas talaga yan. Sa video parang mabagal lang siya pero mabilis talaga yan sa tunay na buhay. Tunay na yung buhay. No? Ayan, o. Isa yan sa tumutulong dito kapag tag-init yung electric fan natin na yan. So, bali dalawa yan. Ayun yung isa. Ayun. Ayun siya. Ayun. So, ako, wala lang, for the clout. Joke lang. Wala lang, for the clout lang na gusto ko ito, gusto ko yung isa, papunta dito yung hangin niya, tapos yung isa naman, yung sa kabila, pag ganun yung hangin niya. Kasi ang naisip ko, para paikutin lang yung
hangin dito sa loob. And then later on, mamayang hapon, yung kabilaan naman. Wala lang, trip ko lang. Kanina kasi sinita ko sila. Sinita ko sila kasi nga sabay na pinaikot yung dalawa. Ngayon, hindi kasi pwede yun. Kasi nga, yung supposed to be na hangin na dadaan dun sa likod, nagkukuhanan sila. Magkadikit yan. Yan. Ito yung ibig ko sabihin. Yan. Kung ito, gumagana yan, tapos ito, pagaganahin din, magkukuhanan sila ng hangin doon sa likod, which is walang bubuga, hindi bubuga yung hangin. Gets nyo ba guys? Basta yun, intindihin nyo na lang. Ayun, dalawa yan. Yan. So ayun guys, tandaan nyo napakahalaga ng ventilation, lalo ngayong tag-init, para hindi ma-heat stroke yung ating mga alagang manok. Kita nyo yung pinakita ko sa inyo, ang mortality kanina. Yun, heat stroke yun. Ngayon tag-init mga boss, iwasan natin to. Iwasan nating magkarga ng net. Ayan, may net kami dyan. Pero yan, as per Doc Kim, hindi na daw yan ibababa kahit tag-ulan. Kasi ang gilang naman yung pumapasok dito. Kasi maganda naman yung facility. Maganda yung facility natin. Kaya safe na safe yung manok. Ayan. At the same time, guys, lalo yung mga hindi elevated, pakita ko to. Sobrang laking tulong yan na elevated yung pinaglalagyan natin. Kasi may ventilation dito na pwedeng umakyat yung hangin pataas. At the same time, yung ammonia, yung amoy ng ammonia, hindi naaamoy ng ating manok. Kaya tandaan nyo lagi, pag ganitong tag-init, iwasan natin yung ganito, yung babasa, yung ipot natin. Kasi may effect din kasi yan. Yung ipot guys, nagpo-produce yan ng ammonia. Ngayon, yung amoy ng ammonia. Oh, bars! Bars. Yung amoy ng ammonia, isa yan sa nagkukos ng sakit sa ating mga alagang manok. At the same time, pwedeng bumagsak yung production natin. Ayun guys, that's it for today. Ang init. Bukas uli.